Ako si Emmeline Manuel, kasalukuyang nag-aaral sa Quirino State University, Difun Campus, na kumukuha ng 4 na taong programang pang-akademiko ng Batsilyer ng Edukasyong Pangsekundarya at nagpapakadalubhasa sa Filipino. Magandang umaga sa ating lahat. Ngayong araw na ito, hayaan ninyo akong ibahagi ang aking saloobin sa mga krimeng kinakaharap ng ating bansa. Partikular na sa pang-aabuso sa mga kabataan, lalo na sa mga kababaihan. Ito man ay masayang paksa, ngunit nais kong magising ang diwa ng lahat ng mga naririto ngayon upang malaman ang mga karahasang nararanasan ng mga babaeng nananahimik sa kani-kanilang mga tahanan. Napaisip tuloy ako, bakit nga ba may mga taong hindi iniisip ang kahihinatnan ng kanilang ginagawa? Ano bang nakukuha nila bukod sa nakasisira sila ng kinabukasan? Gaano karaming kaso ng rape ang nagaganap kada taon? Sino-sino mga nagiging biktima nito? Saan nagaganap ang mga kasong ito ng paggagahasa? Ito at ang iba pang mga tanong patungkol sa isyu ng panggagahasa ay hindi madaling sagutin dahil ang kabuuang kalagayan ng lipunan ay isa sa malaking aspeto kung bakit nagkakaroon ng mga kaso ng panggagahasa. At nagiging mahirap para lubusang masugpo ang tuloy ang pagdami ng mga ganitong kaso ng pang-aabuso. Ano nga ba ang rape o panggagahasa? Ano ang pinagkaiba dito sa harassment? Ang dalawang konsepto na ito ay madalas na naiuugnay sa isa't isa. Ang harassment ay karaniwang ang natutuloy sa panggagahasa kung hindi agad napipigilan. Bawat kababaihan ay hindi malaya sa takot ng paggagahasa. Nananatili ito sa kanilang mga isipan mula sa pagkabata hanggang sa paglaki. Bawat babae ay hindi ligtas sa ganitong klase ng pang-aabuso. Lalo na ang mga bata dahil kalimitan ay sila pa ang nagiging biktima nito mula sa mga taong dapat ay nag-aalaga at kumakalinga sa kanila. Lumaki na ang karamihan sa atin kasama ang takot sa gawain ito. Itinuturing na ito ay parte na ng lipunan at upang maiwasan ito, ang mga babae ay dapat maging tahimik, huwag umakit ng atensyon at maging masunurin. Kapag ang isang tao ay hindi sumunod o ang isang babae ay hindi sumunod sa mga panuntunang ito, ang anumang mangyayari sa kanila ay maisisisi pa na kanilang pagkakasala. Dahil sila umanong nagpakita ng motibo para mangyari sa kanilang ganitong karahasan. Sa lahat ng ito, bihira nating maitanong bakit nga ba nanggagahasa ang mga kalalakihan. Ngunit, bakit kailangang limitahan ang kilos ng mga kababaihan upang sila ay hindi maging biktima ng ganitong karahasan? Mali atang binibigyan ng pagpapaalala. Maling kasarian atang pinapangaralan. Ang sanhi ng rape ay ang rapist. Ang rapist at ang mga nagtatangkang mga abuso ng sexual ang dapat magbago. Huwag ang biktima o ang kasuotan niya ang pagbintangan. May kalayaan ang babae at lahat ng tao na pumili ng anumang kasuotan na gusto nila. Subalit, walang karapatan ng kahit sino man na mambastos o mang-abuso batay sa kasarian o kasuotan. Ang victim blaming o ang pagbibintang sa biktima ng dahil sa kanyang kasuotan ay lalong nagpapairal ng rape culture. Tamang pag-asal at pagrespeto sa karapatan ng mga babae ang dapat palaganapin para matigil na ang rape at ang iba pang sexual at gender-based na pang-aabuso. Maraming salamat sa pakikinig.